Hello. So, pagod na ako and hindi pa rin ako makatulog because I'm having an episode of my mental health condition. I have mentioned earlier, let me just correct myself. I've mentioned earlier about my mental health condition and sabi ko kanina, I'm a person with disability with psychosocial disorder. No, correct. Let me correct myself. I'm a person with disability under the psychosocial category. Okay? Specifically ADHD, PTSD, and clinical depression. Yes, I have clinical depression and I was depressed ever since I was a teenager. Kala niyo baliw-baliwan lang akong loka-loka. Yes, I am depressed. And I also have PTSD. PTSD stands for post-traumatic stress disorder. So basically, um, that was all because of trauma. And I will explain later again. And other than that, I have ADHD. I wasn't born with ADHD. I had an adult ADHD, but I think it's genetics because not only did I see that to our younger generation, like, sa lahi namin, may nakakita rin akong kapatid ko na may ADHD, but he was not diagnosed because he did not have himself checked. I did. And also, our parents were not open about mental health condition. And also, we grew up here in Sorsogon and there was no psychiatrist here. And even up to this date, walang psychiatrist dito, wala ring psychologist. So, and also he was not bothered about his mental disability. He seemed to be normal. But for us, he's not normal. He wasn't bothered about it. Me, I was. So, I had myself checked. Kasi nga, our parents were not open about the mental health topic. So, hindi ako makatulog even if I am already too tired and exhausted. I had a very long productive day. Hindi pa rin nakakatulog because I'm having an episode. Dahil na-trigger kanina ng mga taga-sore ko. And, I don't have paranoia. I don't hear voices. I don't hear anything whispering behind my back, but I am an overthinker. I overthink a lot. Na hindi ako nakakatulog sa kaka-overthink because I did not know their purpose of harassing me. I didn't know why they did that. Ang nasa isip ko lang is they probably have an intention of bastusin ako or yeah. Yun na nga nasabi ko kanina. They probably want to see me naked kasi nung sumilip ako, I was just wearing a towel and basang-basa pa ako and naliligo ako and pinagtripan na ako. Or maybe because they wanted to do something, maybe because they know I'm alone, and maybe because akala nila babae lang ako. So, I'm having an anxiety that they may come back to me, especially that I've spoken up. So, yun. I am an overthinker. So, anything that would trigger me from overthinking, I would really overthink. So, yun. So, grabe yung epekto sa akin ng mga ganong bagay, And, di pa naman ako depressed. Okay, wala pa naman ako sa point nun. Point na yun. But I'm having a paranoia that I know if I wouldn't be able to sleep in the next couple of days, it would lead to depression. And yun ang iniiwasan ko. Kasi hirap na hirap po ako makaget over ng depression. Okay? I do get over it, pero it would take me some time. And since nga, di ba, I have mental health mental health disorder. I have depression. And if I cannot get over with it, yes, I might resort to suicide because nakakapagod. So, mga bagay na people should be aware about na if they wanted to joke around,
don't joke around with someone who has a mental health disorder. And that is why may batas that protects us. 'Di ba? Kasi some people may not kill us, but we might kill ourselves, 'di ba? So, kanon. Somebody has to be responsible about what happened kanina. So, yun. So, how did I end up having a mental health disorder? Kasi it may happen to anyone, okay? Ako, extended siya because it had been ignored for a very long time, up to the point na sira na yung brain chemicals ko sa utak. So, mental health disorder, again, could be genetics or could be because of something which normally is trauma. Mine is more likely from trauma. Although, genetically, may ADHD talaga yung lahi namin. Kasi may nakikita nga ako, not only from our immediate family, but also from outside of our family. Mga kamag-anak ko, they kind of have it also. But it's just ADHD, okay? So, ang ADHD po, oftenly mistaken with bipolar disorder. Kasi ako, before na-rule out lahat, I was diagnosed with bipolar 2 disorder first. Bipolar 2 is different from bipolar 1, okay? Bipolar 1 is the most common one. Like, yung kay Emma Natianza, severe sila, parang extreme sila. So, sila yung may manic and depressive episodes. Ang bipolar 2 disorder naman ay hypomanic and depressive, meaning hindi kaming ganun ka-extreme. Although, hyper nga ako, diba? So, una, I was diagnosed with bipolar disorder lang because hindi extended yung episodes ko. I get so hyper, but it doesn't last that long. And also with depression, it also doesn't last that long. Although it lasts long, like for days, ganyan. But for bipolar 1 kasi, it lasts for months. Sometimes it lasts forever. Yan, sa akin naman, days lang naman. So, yun ang unang diagnosis sa akin, bipolar, and I took medications for it. And then after years and years of, kasi nagpapatherapy talaga ako, and years of assessment, I was ruled out to have just ADHD. So, not bipolar. Ayun. So, ano nung mga signs ng mga ADHD? Depende po kasi dalawa ng klase yung ADHD. Merong childhood ADHD and adult ADHD. Yung childhood ADHD po yung mga pinapanganak na may ADHD. And most of them usually nagkakaroon ng autism. Okay? And that's genetics. Also, adult ADHD is genetics. So, nakuha ko siguro sa genes ko yung ADHD. Okay, pero ako naman, adult na ako, nagkaroon ng ADHD, pero bata pa lang talaga, malikot na ako, pero I had focus then, and, hindi ganun, wala masyadong symptoms, okay, parang, 1 out of 5 symptoms lang ang lumalabas, which is pagiging malikot, kasi malikot talaga akong bata. Hanggang ngayon, malikot talaga ako. Hanggang ngayon, hindi ako napapakali. Yan. And then, when I was in high school, doon na lumabas lahat. Yung wala akong focus, wala akong interest, malikot. And, kapag magpo-focus naman ako, talagang hyper-focus. Yung tipong, pag may gusto ko gawin, hindi mo ko pwedeng istorbohin dyan. And, it was noticed because I'm an artist, okay? I'm a visual artist. So, when I do arts, hindi ako pwedeng istorbohin. Kasi wala sinistorbo niya ako, hindi ko natatapusin yan. Yan. And that is why, even mga projects sa school, anything na activities sa school, kapag ginagawa ko yan, hindi niya ako pwedeng istorbohin. And isa pa, I have to set my mood para gawin yan. And kapag wala talaga sa mood, hindi ko gagawin yan. So, wala akong pakialam kung bumagsak ako, basta hindi ko gagawin yan. And kapag gagawin ko naman siya, hindi ako pwedeng istorbohin. I don't ask me to do any other tasks because kapag na-istorbo ako, hindi ko na siya gagawin. So, kaya wala pa rin ako natatapos. So, ganun ang nagiging
problema ko, and my parents would not address that. Iniisip lang nila, hindi lang talaga siya interested, maybe happy-go-lucky lang talaga siyang bata, ganyan, pero they would not address my condition. So, ganon. And I'm mostly disassociated. Pansin din pa nagsasalita ako, nag-jump. Diba? I jump into different topics. Hirap na hirap ako mag-focus pag nagkakwento ako. Hirap na hirap talaga. Promise. I always jump into different topics. Wala. ADHD. So, yeah. And also, ang ADHD, meron din kaming mga manic and depressive episodes. Wala po manic kasi ang manic po talaga yung extreme hyper. ADHD po talaga hyper na talaga dati, pero not as extreme as bipolar 1. Okay, kaya nga na-mistaken ako as bipolar with bipolar 2 disorder. So, yeah. Hyper talaga kami. And ito pa pala kapag meron kang ADHD, you don't get tired. Minsan yung utak mo, buhay na buhay, wanted to do a lot of things. Minsan sabay-sabay, minsan isa lang. Pero yung katawan mo sumusuko na, like, no, pagod na yung katawan ko, pero yung utak ko, buhay na buhay. Yeah. And then when it comes to depressive episodes, yung kapag naglulubat kami, parang ganon. Kasi nga, kabaligtaran ng hyper is depressive, diba? Kapag lobat na kami, feeling namin depressed kami when we're not. I don't know if you understand that. So, ganun po, may ADHD. Okay? And also, I talk too fast. Obviously. Diba? Ngayon, tinatry ko na talaga magsalita ng mabagal. Pero most of the time, ang bilis ko talaga magsalita. Ang bilis tumakbo ng isip ko. Ang bilis mag-process ng isip ko. Yun. So, yeah. By the way, ADHD stands for Attention Deficit Hyperactive Disorder. So, yes, I'm hyperactive, and attention deficit, meaning my attention span is 30 seconds. And it's true. Kapag magkukwento ka sa akin, bilisan mo. Kasi 30 seconds lang meron ako para maintindihan lahat yan. Para i-process yan at para i-absorb yan. If you talk for more than 30 seconds, hindi ko na maintindihan kung ano yung sinasabi mo for after 30 seconds. And also, one of the reasons bakit I've hated school and I've hated sitting in school is because hindi ako nakakapag-focus. Kahit anong sabihin yan dyan, hindi ko na maintindihan yan. And I have also my way of learning. Hindi, yung kung ano yung mga formula, mga process na tinuturo sa school, hindi ko ina-applyan. Hindi ko kasi naiintindihan yan. I have my own way of solving problems. I have my own math formula na ako lang nakakaintindi. Yun. What else? Ano pa? Yung PTSD naman, okay, let me just make a kwento. PTSD is basically a trauma from an event, a traumatic event. So, ako naman, although my parents were very loving, we were raised in an environment that is very toxic. We have a happy home, but we were surrounded by toxic people. Our family is. So, bata pa lang po ako, I hear, paano ako sabihin to? Bata pa lang ako, verbally abused na ako ng mga tao sa labas ng pamilya namin. Sa lola ko, sa mga tita ko. I was a child, kasi I was a very ugly child then. Ang pangit kong bata. Ang itim-itim, laki-laki ng mata, ganyan yun. And yung lahi ng father ko po ay magaganda. Mga mestiza. And ako yung lang nagmumukhang ugmo. Ako yung nagmumukhang ulikba. Ako yung nagmumukhang alien, nagmumukhang unggoy. Basta pangit. I grew up pangit. I was a very ugly child, and I would hear my relatives saying na hindi ka naman talaga nila anak. Napulot ka lang sa basurahan. And me, syempre, looking different from my siblings, maniniwala ako. Kasi iba talaga yung itsura ko sa kanila.
Or, iba naman, sa ibang side naman ng family, sasabihin sa akin na, I was really young. I was just trying to understand everything. I was just trying to embrace the world, and you hear those words. May iba dyan sasabihin sa akin, di ka naman anak ng tatay mo kasi hindi mo kamukha. 'Di ba? And I was a daddy's girl. No? Spoiled ako sa tatay ko. Daddy's girl talaga ako. Talagang makatatay talaga when you would hear that hindi niya ako anak. And all those things were just lies. Dahil naiingit sila. Okay? Naiingit sila sa buhay namin nung araw. Yun. Tapos, um, ganun din sa akin yun yung lola ko. Okay, sa mom side. I know she loved me, but she loved me less. Alam niya, parang I was her least favorite. Yun. Basta ganun. And I never hear compliments from her. And I never really received compliment when I was a child, except for being a smart kid, di ba? Nakakuha lang ako ng compliment sa teachers ko, ganun. And, ito kwento ko to ha. I remember when I was in second grade, naalala ko second grade talaga ako na sobrang nasaktan talaga ako doon. I was an honor student. Sa class namin, supposedly second honors ako. Kasi, yung first honors po namin, talagang matalino naman na talaga yun. Matalino talaga yun. Okay? Salutatorian namin siya nung high school. So, he was the first honors. And I placed second. And then, may nagreklamo na parent, mayaman, na parang, bakit hindi second honors yung anak? Ay, hindi pala first honors. And what they wanted to do was to replace the first honors. Ilagay din anak nila because they have donated a lot of things. And hindi naman pumayag. May prinsipyo, buti lang may prinsipyo itong teacher namin, yung advisor namin, hindi pumayag. So, that boy was the first honor still kasi he deserved that. Ako yung second honors. And then, that person was my lola's, the parent was the parents were my lola's and my grandparents' friend. Right, a very close friend. And then, kinausap yung grandparents ko na kumbaga palitan ako nung anak nila. And the girl was a very smart girl too, but I was a smart kid also. Diba? Oh, I was a smart kid nung bata. Ba't kaya ako nawalan ng gana sa lahat eh. So, kinausap yung lola ko. The teacher ko, my teacher kasi ayaw. So, yung lola ko na yung kinausap na pwedeng palitan. So, nalagay ako sa third honors. Yan. And then, it happened, yung kinausap yung grandparents ko, I was there. And it really hurt me because kahit ayaw ko, pinilit nila na parang, okay, pumayag sila na palitan ako. Gawin nila ako third honors. So, yun. Nasaktan talaga ako doon when I was a kid. Tapos, when I was in grade 3, nagkasakit ako ng basta sakitin ako, I think asthma. Basta may sakit ako ng bata ako noon. Sakitin ako noon. When I was in third grade, kasali ako dun sa, mga majorette sa school. Yan, kasali ako. Di man ako yung talagang majorette. Parang I was just one of those, baton girls dun sa gilid. Yeah. And then, my cousin, hindi siya kasali. And then, umabsent ako sa school because nagkasakit ako. Tapos, so, hindi ako nakakapag-practice, ganyan-ganyan. And, nung papasok na ako sa school, kasi sinabihan ako ng tita ko ng tinagal na daw ako sa, sa, dun, sa mga baton girls because hindi daw ako nagpa-practice which in fact, wala namang katotohanan. So, dahil sinabi nila, hindi na ako sumali. Kasi hindi na daw ako kasali, di ba? So, yung mga ganon. And, bata ka pa lang, ang dami mo ng pains, diba? Ang dami ko nang nararamdaman na pains na parang, kasi I found out about it, diba? Parang sabi ko, ba't ginaganon ako ng mga tao? Ba't parang, do I deserve to be in this world? Bata pa lang ako nararamdaman ko na ganyan. Ba't ginaganon ako ng mga tao? Siyempre, hindi ko na, that time, I don't know the word inggit.
Okay? Kasi never ko naman naramdaman na mag-inggit kahit kanino. So, hindi ko alam ang salitang inggit. Feeling ko lang nun, um, nobody wants me. Nobody wants me to take the place where I should be. Diba? So, bata pa lang talaga ako, nasasaktan na ako. Yun. Tapos, yung lumipat kami ng bahay doon sa basement ng lola ko. Doon nag-start yung maghirap yung buhay namin. So, lumipat kami sa bahay sa basement ng lola ko. And every day, almost every day, pinagsasalitian ng lola ko ng masama yung papa ko. And those were really hurtful words. Diba? And pinagsasalita nila hindi maganda yung family namin. So, yeah. So, lumaki ako na parang toxic. Toxic yung environment. And, never naman ako nag-speak up about it. So, parang ako na lang nun dahil I didn't want to be in school anymore kasi kahit ano namang hard work ang gagawin ko, somebody would just take my place. Ganun na lang. So, hindi na lang talaga ako papakapagod, di ba? Enjoying ko na lang. So, naging outlet ko noon ay maglaro. Nung maglaro, naglaro. That's why late po ang maturity ko. Kasi high school na po ako, naglalaro pa po ako sa labas. Nakikipaglaro pa ako sa mga bata sa labas because yun ang nagiging outlet ko. Yung makipaglaro na lang makipaglaro. I never wrote on my notebooks. I never read any of the books. I never answered any of my assignments. Papasok lang ako sa school because my parents told me so. Pero pagdating sa school, wala akong pakialam. All I wanted was to play. Kasi yun ang naging outlet ko. Yun. And, come high school, pasaway na talaga ako. Alam mo yung pumasok pa ako dun sa school na, Diyos ko, napakahirap talaga. Diyos ko, bakit dun pa ako napasok talaga? Wala, kasi sumusunod lang talaga ako. And then, I remember when I was in third year, I know naman, na kahit, alam ko na matalino akong bata. Okay? Alam ko yun. Hindi lang talaga ako nag-aaral and I wasn't interested in school. Wala akong pakialam kung may honor ko, wala. Okay? Kasi alam ko naman, kung gagalingan ko, somebody's gonna take my place. Kasi, yun ang kinamulatan ko. Okay? So, paano ko ba explain? There was one time na, yung third year high school ako, yung advisor namin ay paborito ako. For some reason, hindi ako pinakamatalino sa school. Okay? Ay, hindi ako pinakamatalino, hindi ako pinaka-bibo, pinaka-active. Ako ang pinaka-pasaway. In fact, ako ang pinaka-pasaway. Hindi ako yung pasaway na malandi ha, na pukpukin. Hindi. Ako yung pasaway na tomboy. Radikal, sumukhang adik. Basta pasaway sa pinaka-pasaway, okay? Hindi ako nagpapapasok. Papasok lang kung kailan ko gusto. Yan. Pero paborito ako ng advisor namin. And, gustong-gusto yung kapag nagsusulat ako. Kasi di ba yung mga essay, yung mga story writing, di ba? Gustong-gusto niya lagi niya akong kino-compliment. And that was the only time na nako-compliment ako. That was the only time naranasan ko na gusto ko ng teacher ko. So, sa kanya lang talaga ako ganang-gana pumapasok. Kaya ginagalingan ko sa klase niya. Kasi, inspired ako eh. Yun. Ngayon, dahil nga bobo ko sa ibang subjects, di ba? Hindi ako pumapasok eh. Hindi nga ako kahit test paper, hindi ko sinasagutan. Pag may exam lang akong pakialam, kasagutan kayo. Hindi, bahala na kayo, bigyan nyo ako ng grade. Kasi ngayon yun, deserve ko ng grade. So, ganun lang talaga ako. So, pero sa class niya, talagang, active ako sa class niya. And then one time, periodical test yun. I have a group of friends, ha. I have a group of friends. May circle ako. And then, mag-group study. Mahilig kami mag-group study. And pag nag-group study po kami, sila lang nag-i-study, ako hindi. Pero sumasama lang ako doon kasi masarap yung pagkain doon sa kaklase namin kung saan kami group study kasi lagi may pa-spaghetti si mami niya, yung mga ganon. Tapos ang gaganda ng mga gamit nila. So, alam mo yung mga gamit niya. Yun. So, nandun kami lagi. Yun lang naman ang sadya ako sumasama sa group study, no? So, may group study, dapat kami na grupo. Pero, in-outcast ako, hindi ako sinama. They lied about it. So, hindi kami tutuloy. Ganyan. So, I was like, okay, di tuloy. Diba? Pero natuloy sila. Nag-group study sila lang. Hindi ako kasama. In-outcast lang talaga ako. And then, come the periodical test for this
subject. I got the highest score. Okay? Kasi gusto ko yung subject, di ba? I got the highest score. And, nagulat sila. Parang sinabi nila na nagkodigo ako. Alam niyo yun, nag-coding. I never really cheated in class. Ba't ako mag-cheat sa klase? Putang ina naman. Ganun ba ako kabobo? Halos wala na nga ako may sagot sa mga exam na yan. Kasi wala naman akong alam sa mga yan. 'Di ba? Mag-cheat pa ba ako? 'Di ba? I mean, ganun ba yung score ng mga nag-cheat? Halos wala na akong maging score kasi nga ako sumasagot eh. Kasi hindi masasagot ako, hindi ko alam. 'Di ba? Hindi mo nag-attend ng klase. So, only for this subject lang talaga ako naging active. Kasi nga, because of my teacher, gusto ako, paborito ako. So, I got the highest score. And then they complained na parang sinasabi nila na nag-coding ko daw ako. So, na-disappoint sa akin yung teacher ko na paborito ako. 'Di ba? Ngayon, kinausap yung tatay ko na nag-cheat daw ako sa class. So, sa tatay ko, dahil kabilin-bilinan niya, di baling mag-zero ka, wag ka lang mag-cheat. Pinalo ako. I was in high school already. So, pinalo ako ng tatay ko. So, ever since, instead na gusto ko man galingan sa klase, wag na. Kasi parang too good to be true para sa lahat na ginalingan ko. Diba? So, yun. Halos di ako makagraduate ng high school. Pero hindi ako natanggal sa special class. Okay? Parang, ano lang ako talaga, pasang-awa lang lagi dun sa special class. Yung mga puntong, kasi every year nag-eliminate, may natatanggal eh. 'Di ba? Na lalagay sa regular section. Eh, nasa special section ako, 'di ba? So, ang mini-maintain ko lang hindi ako matanggal sa special section. Yun lang yun. Pero hindi ko gagalingan. Ay, yung mga ganon. So, parang ako hanggang doon lang, parang bare minimum lang talaga binibigay ko. So, hindi talaga, kasi hindi ako papasok. Minsan, may naka-close pa ako na teacher namin na niloloko-loko ko na lang. Hindi talaga ako sumasagot. Pag tinatanong niya ako, magkano, ilan ang grade ang gusto mo? Kulagyan mo na 85. Okay na ako sa 85. Basta wag lang ako matanggal sa section na to. Yung ganun lang ako dati. Wala talagang pakialam. Yun. So, college, ayaw ka na mag-aral. Sinabi ko na sa parents ko, nagpakalbo pa ako. Rebelde na ako nun ha. Sabi ko, ayaw mag-aral. Nagpakalbo ako ng buhok ko, nagpatato ako. Mukha akong adik. Hindi ako mag-aral, sabi ko. Eh, hindi naman papayag yung parents ko, di ba? Tapos, ito kasi, ba't ako na-disappoint that time? Wala talaga sa akin tiwala yung mga tao sa kapasidad ko. Gusto ko talaga mag-medicine, mag-pre-med. Kasi yun talaga yung interest ko. Okay? Gusto ko mag-pre-med. And then, my parents didn't believe in me na kakayanin ko. Okay? Kasi ganito yan. Pag may gusto akong bagay na interested ako, gagawin ko at gagawin ko. Diba? So, sabi ko gusto ko mag-pre-med. May pre-med ka. Even my friends and my classmates, pag sinabi ko gusto ko mag-pre-med, pero kung kaya mo ba yun, kaya ba ng utak mo, yung ginagano nila ako. Without them even thinking and knowing, mas matalino naman talaga ako sa kanila. So, ako naman, parang, hindi pala ako pwede mag-pre-med kasi pagtatawanan lang ako ng mga klase ko, baka mabuli ako. Kasi, trying hard, ganyan. So, another option was mag-architecture na nga lang. Kasi nasa linya ko talaga. Kasi kilala naman ako. Okay? Kilala naman ako sa pag-drawing talaga. So, mag-architecture na lang ako. Pero, isa sa mga pangarap ko talaga ito is maging doktor or maging interior designer. Okay? So, wala namang interior design. Sa Aquinas pa ako noon. Okay? Hindi pa ako nag-transfer sa Manila noon. Hindi pa pala. BU muna pala. Architecture. Ayun ang kapatid kasi architecture din siya. Sabi niya, wag na. Kasi, tawag dito, siya kasi ang tawag dito, siya ang mag-take responsibility na magpapaaral sa akin kasi siya nga panganay, di ba? Siya daw dapat magpapaaral sa akin. Ayaw niya magpa-architecture sa akin kasi magagastusan siya, di ba? And 5 years yon. So, gusto niya na mas mabilisan lang lahat. Sabi niya, hindi ka mag-architecture, mag-fine arts ka lang. Kasi yun naman talagang talent mo. So, nag-fine arts na lang ako. Anyway, na-enjoy ko naman kasi pa-drawing-drawing lang. Ganyan. So, yun.
So, that was my story kung bakit nagkaroon ako ng PTSD nung ano pa, um, nung kabataan ko pa, and nagkaroon ako ng depression. So, nung lumipat na ako ng Manila, doon na lumabas lahat ng ano, kasi na culture shock ako. Pag nag-transfer ako sa Manila, na culture shock talaga ako. Ang dami pang nangyari, ang daming ganap na traumatic talaga. Promise. Sinasabi ko sa inyo. Nakikipaghabulan ako sa Sampaloc, Manila ng itak. Just to defend my life. Sinasabi ko sa inyo, ang dami pa nangyari sa akin na traumatic talaga. So, I came to a point na gulong-gulo na iisip ko. Parang sabi ko, maybe because I don't deserve to be in this world, mga ganyan. And I was really young. I was immature. I don't understand so much. Diba? So, yeah, nag-suicide ako ng maraming beses na hindi ko lang matitok mamatay-matay. I even have, ayan pa nga, may peklat pa dyan. I hanged myself, I cut myself, I overdosed. Kung ano-ano lang ginawa ko, hindi talaga ako namamatay. Maybe because may purpose pa sa akin si Lord. Iyon. And then, um, doon ako nag-start magpa-therapy. Nagpa-therapy na ako. But back then, hindi ko pa afford. Sa UST pa, no? Kasi malapit lang sa bahay yun eh. So, nagpa-therapy na ako that time, pero hindi ko afford, so hindi consistent. Yung ginawa ko, naggago-gago na lang ako sa school. Nakipaggaguhan lang. Yung gago-gago lang. Yung boy, gago lang. Na-enjoy ko na lang yung buhay ko. Naging patapon ako. Kasi ano, ayoko nang mag-expect na may marinig pa akong compliment. Kasi hindi ko talaga siya makuha-kuha. Ang hirap. Ang hirap mag-earn ng compliment. So sabi ko, mas madali yung mag-earn ng tawag dito, ng disrespect, ng criticism, kesa mag-earn ka ng compliment. So, nagagugug lang talaga ako. And luckily, alam mo kung kailan naging gago na ako, doon ako na-compliment. Yung tipong nakakarinig na ako. Alam mo yan, si Christy, gago lang yan. Ganyan lang yan. Pero putang ina, ganito yan. Matalino yan. Doon ko lang na, kung kailan na ako naging gago na talaga, doon ako nasabihan ng matalino. Hindi ko lang kung bakit. Kasi nung matino naman ako, hindi na ako nasabihan ng matalino. Kung kailan talaga naging gago na ako, doon na nasabihan ng matalino ako. And that really matters to me. So, yun. So, nagtrabaho ako. Sa trabaho, lagi ako na bubuli ng mga boss. Ng mga babaeng boss. Kasi nga, back then, ano naman talaga ako noon, nakilabot. Hindi ako maganda, hipon na hipon ako that time. Maganda katawan ko noon eh. Hipon na hipon lang talaga ako. Sintsaka talaga ng itsura ko. Ang itim-itim ko. Basta pangit ko talaga. Pero ang ganda ng katawan ko. So, yun, lagi ako napapag-initan ng mga babaeng boss. Kasi nga, di ba, napakaman din talaga ang katawan ko noon. So, yun. So, lagi ako nabibuli ng mga female bosses. Lagi pa akong namamanyak ng mga male bosses. Alam niyo yun. Basta hindi maganda talaga ang mga naranasan ko sa buhay. Parang, putang ina, why am I surrounded with these kind of people? Alam niyo yun. Tapos gagagaw lang talaga ako that time. Pero deep inside, I was a kind-hearted person. Kind-hearted ako, pero gago-gago lang talaga. But people call me evil. Even if I didn't do anything. Alam niyo yun. I was just being me. Being gago-gagong masaya. I didn't hurt people. I didn't bully anyone. I didn't steal from anyone. I didn't take advantage of anyone. I just don't have that sweet and religious and conservative reputation. Wala lang talaga ako. Maingay talaga ako. Malikot, maingay lahat. And then, nung afford ko na magpa-therapy, doon na-rule out lahat ng mental conditions ko. And there was a time, I was 30 years old, na grabe yung depression ko. I didn't sleep for 3 months kasi kamuntik pa akong mamatay noon from accident.
Etong ang ano pa ha, hindi ito vehicular accident ha. Actually, hindi nga accident yun eh. Kamuntik lang talaga ako masagasaan ng tren. Yun. Because, ang pasok ko sa trabaho was 7:30 a.m. sa Makati pa, and I live in Sampaloc. And, the fastest way to get to work is by PNR train kasi malapit lang ako sa Riles. Hindi kami along the Riles pero malapit kami sa sa PNR station. And that was like 5 in the morning, sobrang dilim pa. Tumawid ako para sumakay na train kasi sa kabila yung sakayan. Hindi ko alam nandiyan pala yung train sa kanan ko. As like, andyan lang. Hindi ko naririnig. Basta sa kanan ko lang siya. Nakita ko na lang ilaw na lang. Hindi ko alam kung paano ko nakatawid. Everyone was screaming. Nasa terminal, nasa station. Kasi sa may station lang ako tumawid eh. Kasi di ko alam paano ako nakatawid. When I was shocked. And then, since then, lagi ko naririnig yung busina ng tren. Kasi bumubusina talaga ang tren sa ko eh. Sa tenga ko talaga. Hindi ko alam paano ako nakatawid. Promise. And then, since then, ay, basta ang daming nangyari pa pala noon. Kwento ko na rin. Ang haba na nito. Ikwento ko na din. Yung after nung araw na yun, 'di ba? Nakarating pa ako sa opisina noon, pero na ako, tulala na ako. Okay, I was traumatized na. Nakarating pa ako sa opisina noon eh. And that morning, doon din yung may nahulog na tawag dito, construction worker sa building ng Iton. Nasa tapat lang ng opisina namin yon. So, nakakatrauma yung tunog ng ambulance kasi ang tagal, ang daming tunog. Kasi that was just right in front of my office. So, ang dami kong naririnig na ambulance and nagkausap-usap yung mga kaklase ko, mga katrabaho ko. And sabi nila, may sinasabi ni Ogie Diaz na every morning is a blessing. Tapos nag-uusapan nila and I was eavesdropping and then may tumatakbo na yung isip ko. Overthink na ako, napaparaning na ako. Kasi shock pa nga ako sa pagkakamuntik na sa aking sagasa ng tren, diba? And then, I was able to go home pa. And then, the following day, ito na yung, na talaga. Kasi, di na nga ako dumaan dun sa papuntang Buendia, going south. Hindi na ako, mas madali talaga pauwi kung dun ako magagaling. And then, hindi na ako dumadaan doon kasi natatakot ako, natotraumatize ako sa tunog sa busina ng tren, ba diba? Tatakot na rin ako dumaan sa Riles, natatakot ako tumawid. Basta karoon na ako ng trauma that time, so sabi ko mag-EDSA na lang ako. So, kahit mas malayo, doon ako dadaan. Okay. So, that time ko commute pa ako that time. And then, yung phone pa that time, yung may camera na siya, pero yung pindot-pindot pa din. Kasama ko mga katrabaho ko that time. Tapos, nakapila kami sa bus. Di ba, sa EDSA, sa baba ng MRT Ayala. Di ba may bus stop doon? So, nakapila kami doon kasi nga, rush hour. So, nagtutulakan. Papasakay na ako ng bus. May tumulak sa akin yung cellphone ko na hulog. Tapos, wasak. Yung battery ng phone ko, umilalim sa bus. So, ginawa ko, hindi na muna ako sumakay, pinaalis ko muna yung bus para kunin ko yung battery. Sumakay ako sa sumunod na bus. I was supposedly in that bus. Okay? So, sabi ko, paalisin ko muna. So, kami ng mga katrabaho ko, yung iba na sumakay na. Okay? So, kami ng ibang katrabaho ko sa sumunod na bus sumakay. Walang 5 minutes kasi nga ang traffic, diba? Walang 5 minutes. Yung sasakyan ko dapat na bus sumabog dahil binomba. Isa sa mga katrabaho ko namatay. Nakasama ko dapat. Doon na talaga ako na-trauma na iba na. Kasi narinig, alam mo yung iba na eh. Nag-ring na yung tenga ko eh, na parang potang eh, na parang gumano na yung mundo ko eh. Parang wala na ako, parang lahat ganun naririnig ko, parang wala na ako naiintindihan. Wala na, sumabog na talaga ako. Yun, pero nakarating pa ako sa bahay noon kasi yung katrabaho ko, kapitbahay ko lang naman. So, nakarating pa ako sa bahay noon, pero tulala na ako. And, hindi na ako nakatulog. Talagang dilat na akong ganon. And, pagod na ako. Pag pipikit ako, bigla akong gaganon. Alam mo yung
nakaganon lang ako sa unan, nakakapit ako sa unan, pagpapakit na ko yung bigla akong gaganon. For 3 months, ganun lang ako kasi, yun lang at yun lang, naririnig ko, wala nang iba. So, si mama na yung nagdala sa akin sa doktor, sa therapist. And then ako narulat doon ako na-diagnose ng PTSD. Malala yun. Yun. And then, paraning ako, takot na takot ako lumabas. Alam mo yung tipong kapag pag alas 5 na, yung medyo padilim na, para na akong hindi mo mapakali. Hindi mo na ako mapakali talaga. Hindi ako lumalabas ng bahay. Feeling ko mamamatay na ako. Yung mga tipong ganon. So, umabot ako dun sa point na gusto ko na magpakamatay kasi I just wanted to end it. Kasi wala ka na talagang maintindihan na parang everything is busina ng tren, pagsabog ng bomba, ng bus, tapos busina ng lahat, tapos mga ganon na lang naririnig mo. Parang may mga ganon, tapos nag-ring. Wala ka na. For 3 months, ganon lang. Wala akong ibang ganon lang. 'Di ba? Tapos, pina-therapy ako ng nanay ko. Kasi tumigil ako sa pagtrabaho nun eh. Kasi wala na, ganon na ako eh. So, tumigil ako sa pagtrabaho. Nanay ko na yung nagbabayad ng therapy ko. Tapos, medyo naging okay ako. Si Papa pupunta ng Manila to help me. Kasi daddy's girl nga ako, diba? He was there. And then, umayos-ayos ako. Hanggang sa nawala na yung mga sounds, ganyan. Pero grabe yung fear ko. Grabe talaga. Ngayon, sinabayan ako ng tatay ko na, hindi pa pala. Sinabayan ko yung tatay ko na sabi ko, siguro nagkaganon ako kasi sabi ko, 30 years old na ako. Wala pa nangyayari sa buhay ko. Gago pa rin ako. Ganyan. And, sabi ng tatay ko, para mawala yung fear mo, ang anxiety mo, itry mo magbukod. Rent your own apartment, move out from your mom's, rent your own apartment, start living on your own para meron kang sense of fulfillment. Kasi wala akong sense of fulfillment at time. So, lakas loob, ginawa ko. I lived on my own. Nagtrabaho ako sa malayo. Sa BGC that time. Kamuntik pa ako ma-rape. Kasi ang BGC that time, ay puro talahib pa. Iilan pa lang ang building dyan. Kamuntik ako ma-rape nun. And, nag-umpisa na naman yung episodes ko. Naparaning ako kasi, paano hindi ka mapaparay? Sinusundan niya ako. Diba? Nireport ko sa HR and HR din to anything nilipat lang ako sa ibang shift. Diba? And, para nila kami nagkakasabay na shift. Pero, lagi ko pa rin siyang nakikitang bumubuntot-buntot. Doon na naumpisa na naman yung paranoia ko. Ganon. Tapos, nag-leave na naman ulit ako ng matagal. Nag-leave ako ng matagal. Hanggang sa maging okay na ako. Nang pagbalik ko, meron akong bagong katrabaho. Nauna pa dapat ako doon. Kailangan bumalik nga ako, di ba? So, bagong katrabaho ko, Christian siya. And, napapansin niya na parang hindi nga talaga ako okay. Ngayon, sinama niya ako sa church nila. Doon ako naging Christian. Parang doon ko sinurrender lahat. And naging okay ako. Gumaling talaga ako ng bonggang-bongga doon. Kasi sinurrender. Kasi wala akong faith noon eh. So, nung nag-Christian ako, nagkaroon ako ng Christian faith. And sinurrender ko talaga lahat. And it was very effective. And then from then, naging Christian lang ako. Hardcore. Alam niyo yung, I did not date. I did not do anything hanky-panky or sexy. Talaga I was straight Christian and umayos ang karir ko noon. Umayos ang bongga yung karir ko. I became like a typical Christian na, alam yung mga successful people na, mga young professionals, naging ganun ako. Inayos ko talaga yung, during my 30s, peak talaga yun ang karir ko kasi inayos ko talaga ng bongga-bongga and umukay lahat. Until 2016, nagka-boyfriend ako. Yung boyfriend ko na yun, hindi ko na detalye ha. Masakit sa ulo. Alagain. And I was at the peak of my career and I was aiming for the position that I was dreaming. And na-overworked ako without any sleep. Puro ako trabaho. I did not have any sleep because kailangan ko rin siyang alagaan at the same time.
So, imbes na magpapahinga ako, aalagaan ko siya kasi alagayin siya. So, nasira yung career ko doon. Syempre, masama ang loob ko. Karoon na naman ako ng anxiety, depression kasi nasira ang career ko because inalagaan ko siya. And then, he did not choose me. So, parang I've lost everything. Doon ako nagkaroon ng malalang depression na nagkaroon ako ng memory loss. I was driving, going to work, and all of a sudden, I didn't know where I was. And, umiyak na lang ang umiyak. Tinulungan na lang ako ng pulis. Hanggang sa malukit yung bahay ko. And, ayun, I took a leave again because I was totally out of mind na naman. Yun. Memory loss na yung epekto sa akin kasi wala nga akong tulog. 'Di ba? Lugmok ako sa trabaho, pero I failed pa rin because hindi ko na-fulfill yung trabaho ko because nag-aalaga ako ng boyfriend na alagain. And at the same time, I was also brokenhearted because this motherfucker did not even choose me, did not even thank me for all the help and sacrifices that I've made for him. So, yun, balikan naman ako sa dati. Andiyan na naman. Diba? Depression. Nawalan ako ng memory. Nagkaroon ako ng amnesia for a while. And then, naging palamunin na naman ako ng nanay ko. Pero nakalive lang naman ako noon, ha? Parang balik na naman ako, paalaga na naman ako sa nanay ko. I felt like I failed again. Yun. Hanggang nung naging okay na ako, napalit na lang ako ng career. Kasi wala. Mahirap na naman akong bumangon. Diba? Napalit na lang ako ng career. Ngayon, gumaling na ulit ako. Sobrang okay na ulit ako. Everything went perfectly fine until pandemic. Na I've lost my parents 4 months apart. Tapos, I tried everything to save them. Like to extend their lives. I gave everything. I gave up everything. Everything that I have saved up. Diba? Lahat. Ginive up ko. Pati buhay ko, sinakripisyo ko, and then namatay din lang. So, parang, nagkaroon ako ng malalang depression. Ang nakapagpalala ng depression ko doon, kasi during that time that I was trying to make my mom live, ang daming, nag-aaway-away kami magkakapatid because everybody wanted to take credit of what I did to my parents, diba? Yung sacrifices ko. Kasi everybody saw what I've done to my parents, diba? And mga kapatid ko, I know they wanted to take credit sa, siguro sinasabi, sana kami na lang yun nandiyan, sana kami napupuri. Kasi I was praised by people na I was complimented that I've taken care of my parents. And sinurrender ko lahat, sinacrifice ko lahat. And they have wished na sana sila yung nakaka-receive ng ganong compliment. And instead, nag-away-away kami because iba yung ginawa nila. Parang siniraan nila ako. And they kept making up stories para lang sira-siraan ako. Because di nila matanggap na ako yung nakaka-receive ng compliment. Yun. And hanggang sa namatay ang nanay ko, and they blamed me na namatay ang nanay ko. Alam niyo yun. Parang biniblame nila sa akin na hindi ko nagawa ang lahat para buhayin ang nanay ko. Parang, I'm not a God. I'm not God. Diba? Anak lang naman ako na sinakripisyo lahat para sa nanay ko. Parang they were saying na sana ako na lang namatay. Hindi nanay namin. Kasi very dependent sila sa nanay namin. And ako kasi, strict ako sa kanila. So, parang they have wish na ako na lang yung namatay. And I was also sad that time kasi kamamatay lang ng tatay ko and I was trying everything para hindi mawala din yung mamatay. Hindi rin mamatay, hindi rin sa amin mawala yung nanay namin. And yet, ang papangit ng sinasabi nila sa akin, sarili ko silang pamilya. And I was alone that time. I was alone, I was afraid, and I needed a family, I needed support, pero walang support because everybody were hating me. Diba? So, pagkamatay niya, na-depress na naman ako. And I started back to zero. I was depressed and I was broke. Grabe yun talaga. And, I was depressed, I was broke, and everyone's my enemy. So, yun. And, umuwi ako nun dito na ako tumira nun. I stayed here for good. And, nakatira ako dun sa bahay na depressing yung itsura. I rented a house. Very depressing. Kasi I was really broke. And, so many times gusto ko mag-commit ng suicide sa bahay na yun. Promise. Sa dami pa nangyari sa akin nun. Ginagawa ko lahat. Alam mo yung
paggagawa ng furniture, aksidente ako, nag-render pa ako. A week later, inoperahan naman ako, 'di ba? Di bago ako operahan, I had several heart attacks kasi wala na akong dugo. And I couldn't buy medicine kasi I was really broke. And doon ko na lang in-entrust kay Lord, sabi ko, Lord, kunin nyo na lang kaya ako kasi parang wala nang magandang nangyayari sa buhay ko. In-entrust ko sa kanya lahat. And then, after ko ma-operahan, that's when graces kept coming in na. Yung reward na dumating sa akin. Hanggang ngayon, puro reward na natatanggap ko. Yun. So, nawala na naman yung depression ko. Nawala na naman yung depressive episodes ko. Hanggang trabaho ako sa gobyerno, nabully ako. And doon bumalik na naman yung, may mga trigger na naman ako. And then I had depression again. Parang, naging strong-minded na lang ako. Kasi iniisip ko, wala naman ako ginawang masama. Diba nung trabaho ko sa gobyerno, ginawa ko yung tama. Protektahan ko yung pera ng bayan. I was bullied. Diba? Alam niyo yung kwentong yun. So, iniisip ko na lang, may mga karma na ng mga to. Pero there was a time na gusto ko na magpakamatay. Kasi parang I was humiliated. They kept on humiliating me. I was so embarrassed. Wala na akong mukhang maiharap. Hiyang-hiya na ako sa mundo. And I wanted to end my life. But then, at the back of my head, iniisip ko, may karma din tong mga to. Darating ang araw. Makakarma din mga to. Pero alam mo, God is so good. Hindi pinatagal. Kinarma niya. Ayan. May mga karma na yung mga yan. Kala nyo lang wala. May mga karma yan. Hindi ko naman hinangid na, kasi ganito ako even galit na galit ako sa tao, ayaw ko rin, I don't really wish for them to, tawag dito, I didn't really wish for them na mag-suffer. Alam niyo yun? Parang, lagi ko lang inihingi, Lord, kung makakarma sila, just teach them lesson, but don't make them suffer. Ganun naman ako. Okay? So, yun. Hanggang ngayon, naranasan ko pa yan. Pero alam mo yun, ang kang-igihan naman sa akin, kapag na-overcome ko na yung isang situation, kapag naulit sa akin yan, hindi na ako madidepress. Parang okay na. Immune na ako sa ganyan. So, kapag may mga bagong ganap lang talaga sa akin, doon talaga ako na natitrigger. Pero pag naulit na sa akin yan, wala na, dead man na sa akin yan. Kasi ganoon nga ako ka-strong-minded. And every time I have depression, lagi ko na lang iniisip na, kasi yung depression kasi you wouldn't know when it's going to come diba? So, kahit walang triggering factor, mangyayari at mangyayari. So, kapag nagkakaroon ako ng depression, nagkakaroon ako ng episode na wala namang triggering factor, lagi ko lang iniisip, sinasabi sa sarili ko na, this is just a brain chemical fluctuating. This is just a brain hormone. I'm lacking serotonin. I might probably lacking dopamine. So, yan, kakain ako. Kaya, dami kong chocolates dito. Kakain ako ng chocolates. Sabi, kinoconvince ko sarili ko, this is the brain chemical. Pero kapag may triggering factor, yun talaga. Doon talaga na grabe. Parang ngayon, doon talaga nagagrabe yung mental health ko. Yung pag-iisip ko. Doon talaga, grabing overthink ko. Doon ako nagkakaroon ng, suicide thoughts. Kasi, parang feeling ko, ang sama-sama akong tao. Pero inisip ko, hindi rin naman ako, wala akong ginawang mali. Diba? Ginawa ko naman ang tama. Pero bakit gano'n nararamdaman ko? Parang everybody hated me. Parang everybody didn't want me exist. Ganyan. Lagi yung nararamdaman ko. Kasi yun ang unang naramdaman ko, nagkaroon ako ng depression ng bata ako. So yun. So that's the story of my depression. It's been an hour. I'm just gonna post this on YouTube. And then repost it on my Facebook.